Hoy mga anti-Duterte, mga salot sa lipunan. Ito ang Singapore pag madaling araw. Kita nyo, napaka-safe ng atmosphere, napakalinis, walang kabasu-basura oh. At ang dami mga puno't halaman. Hindi tulad sa atin na napakabulok ng paligid, ang baho ng paligid. At punong-puno tayo ng mga politikong mga magnanakaw na sumisira sa imahe natin. Paglabas pa lang ng bansa, ang tingin sa lahat ng Pilipino, mga magnanakaw din. At eto, tinan nyo, hindi talaga kayo kakabahan na lalabas kayo kahit madaling araw o kahit sumapit na ang gabi. Sa mga tatay dyan na may mga dalagang anak. Ha? Dito, tinan nyo, napaka-safe. Hindi kayo mag-iisip na biglang may lilitaw dyan ng mga siraulo na mananakit, mananaksak o mangi-snatch. Walang ganito sa Singapore. Alam nyo, may kukumpara ko itong gantong atmosphere nung panahon ni Tatay Digong. Ha? Nung panahon ni Tatay Digong, opposite ng nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. Dahil ngayon, naglipana na naman yung mga sumisira ng mga libu-libong buhay ng kabataan, mga tulak ng droga, mga kriminal sa paligid. Ha? Ultimo, mga turista sa atin, tinitira nila, kaya sirang-sira din ng turismo ng bansa natin ngayon. Ha? Tapos kayo dyan, yung mga nagagaling-galingan, mga pinklawan at mga loyalista, na tila mga makapili at traidor sa bayan, ha? Inaasar nyo pa, binabas nyo pa si Tatay Digong. Anong sabi nyo? Tatay Karton? Mga walang hiya kayo, yan ang masasabi ko sa inyo. Ha? Talagang kayo hindi nyo kayang mangarap na maging ganito ang Pilipinas. Hindi tulad ko at ng mga taong mulat. Dahil kayo, lagi yun lang talagang alam gawin, iibagsak ang sarili nyong bansa. Kahit ako sinisiraan ko ang bansa ko, oo. Pero para mamulat naman ang damdamin ng Pilipino at maging makabayan sila, hindi kayo, kayo tinatanggap nyo na hanggang dyan na lang kayo. Mabulok talaga kayo sa ganyang estado kung hindi magbabago ang mindset nyo. Ganito ang deserve ng bawat isang mamamayang Pilipino. Hindi natin deserve na tumira sa isang bansa na punong-puno ng mga kriminal sa langsangan, na punong-puno ng basura, na punong-puno ng bulok ng mga infrastructure dyan at mga magnanakaw ng mga politiko. Hindi yun ang deserve natin. We deserve the best. Tapos lagi nyo pang ibinabato sa akin pag wala kayong maibato. Yung ano bang naging ambag ko sa Pilipinas bilang isang vlogger. Ang sagot ko sa inyo, ang buhay ko inaalay ko para sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, inaalay ko pa rin ang buhay ko. Hindi katulad nyo, ano bang nagagawa nyo? Kumakayod lang kayo para sa inyo at sa mga pamilya nyo. Which is kayo din yun, wag nyo ko lokohin, wala kayong maloloko. Ang taong tunay na makabayan willing mamatay para sa kanyang bansa o sa kanyang bayan. Tatak nyo yun sa kukote nyo. Kaya kayo, kung hindi nyo alam ang mga naitulong ko, ang bag ko, ang history ko, check nyo yung page ko. Palibasa kasi ginigive up nyo na yung pangarap na makakasabay tayo sa Singapore, tulad ng pangarap ko na aking isinisulong nga at talagang pinaglalaban. Bawat hinga ko, bawat laway ko, yan ang target ko ngayon. Pero kayo, lagi kayong negative thinking. Diyan kayo nasanay, kaya tinan nyo nasan kayo ngayon. Mula nung umalis ako dyan hanggang ngayon, ang naging takbo nyo, paatras. Wala kayong maluloko dito, hindi kayo umasenso kahit nakakaunti. Ha? Kaya bago kayo mamintas dyan, bago kayo manggiba ng mga Duterte at kumampi sa mga politikong nagpapaka-makabayan pero sila'y mga NPA talaga, ha? Mag-isip-isip muna kayo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging makabayan.